Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Nathan doesn't know what to do anymore. Hindi pa man ay nawawalan talaga siya ng pag-asang mapatawad siya ni Isabela. Ramdam na ramdam niya kanina na galit talaga ito sa kanya. Of course, matapos ba naman na nagawa niya noon, 5 taon na nakalilipas. Sa tingin ba niya ay magiging maganda ang pakikitungo nito sa kanya? Ano ba ang aasahan niya? Napabuga ng hangin si Nathan at ginulo ang buhok. Hindi mawala sa isipan niya ang sinabi nito kanina na siya ang dahilan ng pagluha ng kanyang asawa. Nasasaktan siya at nakakapanlumo dahil sa bawat paglipas ng araw ay mas lalo niyang nararamdaman ang pagsisisi niya. Madiin siyang napamura matapos niyang bilisan ang pagpapatakbo ng kabayong sinasakyan niya. Hindi niya alintana ang pag-ambon ng kalangitan, tila nakikisabay iyon sa kanya. Kanina, nang mag-walk out si Isabela, ay dumiretso siya sa kwadra. Hindi siya makapag-isip ng tama. Gusto niyang saktan ang sarili niya, kaya naman ay kumuha siya ng kabayo at sumakay doon, at saka iyon pinatakbo ng mabilis. Gusto niyang saktan ang sarili, at iyon ang naiisip niyang paraan para gawin iyon. Gusto niyang magpalaglag mula doon. Ngunit walang bisa ang ginawa niya. Mas lalo niya lamang naiisip ang mga kahiyupang ginawa niya noon. Ano kaya kung sumakay na lamang siya ng sasakyan na minamaneho niya? Matapos ay ibunggo niya kung saan. Baka sakali ay mawalan siya ng alaala. Matakasan lang nito ang pagkirot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi siya duwag para gawin ang bagay na iyon. Ayaw niyang takasan ang mga pagkakamali niyang nagawa noon. Gusto niya itong maayos. He wanted them to be fixed. Gusto niya maging buo sila. Gusto niya magkakasama silang tatlo ng anak niya kahit na ba ay wala siyang karapatang hilingin ang bagay na iyon dahil sa nagawa niya noon. Aminado siyang pinahirapan niya si Isabela noon na kahit buntis ito ay binubugbog niya pa rin sa trabaho. He didn't treat her as his wife. Pinag-isipan niya pang hindi sa kanya ang batang dinadala nito noon. And there is no excuses for that. Alam niya rin na walang kapatawaran ang ginawa niya noon and he felt sorry for that. Wala siyang sapat na rason kung bakit nagawa niya iyon, maliban sa pagiging gago at makasarili niya noon. Nathan hate the idea of getting married before. Ayaw niya magpatali sa kahit sinong babae. Kaya nga ay katawan lang nito ang habol niya. At nang mabuntis ito ay nabulag lang siya ng galit niya. Pinag-isipan niya ng masama si Isabela. Inisip niyang kayamanan niya ang habol nito. Kaya nga ay pinahirapan niya ito. At wala siyang ibang dapat gawin ngayon kundi anihin ang pagpapatawad nito sa kanya. Babawi siya. Kukunin niya ang tiwala ni Isabela. Mapapalambot niya rin ang puso nito. Mapapaibig niya rin si Isabela. Nagpatuloy si Nathan sa pagpapatakbo ng kabayo kahit unti-unti nang lumalakas ang pagpatak ng ulan. Hinawakan niya na mahigpit ang renda at iminestra iyon. Walang sino mang tao ang gusto mapahamak ang sarili nila. Ngunit sa pagkakataong ito ay hinihiling niya na sana ay madisgrasya siya. Gusto niyang malaglag mula sa kabayong kinuha niya sa kwadra. He wanted to hurt himself. Gusto niyang pagbayaran ang ginawa niya kay Isabela. Kaya kahit man lang sa ganitong paraan ay makabawi siya. Ngunit tila pati yata kabayo ay ayaw makisama sa kanya. Malakas niyang pinalo ang kabayo at kusa naman itong huminto sa pagtakbo. Muli niyang iminesta ang renda, ngunit dumaing lamang ito at kahit anong gawin niya ay ayaw nitong tumakbo. What's wrong with you? Frustrated na sambit ni Nathan dito. Sa inis niya ay bumaba siya doon. Ginulo niya ang buhok niya at hinaplos ang kanyang mukha gamit ang palad. Pilit niyang pinakalma ang sarili kahit naiinis na siya. Sunod-sunod pa siyang napabuga ng hangin at napatingala sa kalangitan nang tuluyan na ngang bumuhos ang malakas na ulan. Nasa gitna siya ngayon ng burol at ilang saglit lang ay basang-basa na siya.
Muli siyang umangkas sa kabayo at sinubukan iyon muling patakbuhin, ngunit ayaw talaga nito. And once again, hinampas niya ang kabayo for the second time. Mukhang ayaw talagang tumakbo ng kabayo at malalaki na ang pagpatak ng ulan na iniiyak ngayon ng langit. "Come on, train!" Pakiusap niya sa puting kabayo. Hinila lamang niya ang tali nito at saka siya naglakad patungo sa kubo sa tuktok ng burol. Nabuti at agad naman itong sumunod. Pagkarating doon ay itinali niya iyon sa puno ng akasya at saka siya pumasok sa loob ng kubo. Mabilis niyang hinubad ang t-shirt na suot niya, lalo na at giniginaw na rin siya at itinali rin niya ang kanyang mahabang buhok. Siguro ay kailangan niyang ayusin ang kanyang sarili. Kailangan niyang magpagupit at kailangan niyang magmukhang tao, lalo na at matagal nang huli siyang mag-ayos ng kanyang sarili. Pumesto si Nathan ng malapit sa bintana at tinanaw ang kalangitan sa labas. Tuluyan nang lumakas ang pagbuhos ng ulan. Napabuga siya ng hangin. Dapat ay tumigil na iyon. Kailangan niya rin kasing makabalik ng mansyon. Kailangan niyang maabutan si Isabela bago ito umalis. Gusto niyang masulyapan man lang ang magandang mukha nito kahit namumunghi ito sa kanya. Nahiga si Nathan sa mahabang kahoy na upuan. Nagpalipas siya doon ng oras. At maya-maya, makalipas ang halos kalahating oras, tuluyan na ngang tumila ang ulan at bumangon na siya at inabot ang t-shirt na hinubad niya kanina. Ngunit nang maramdaman niya na basang-basa talaga iyon, ay hinayaan na lamang niya. Baka kasi ay magkasakit pa siya kapag sinuot niya iyon. Kaya naman ay hubad ang pang-itaas sa katawan ni Nathan na lumabas siya ng kubo at lumapit sa puting kabayo na si Train. "Let's go, buddy." Pagkausap niya dito, bago niya inalis ang pagkakatali nito sa puno. Hinaplos niya pa ang ulo nito. Matapos ay umangkas siya doon at imunestra niya ang renda. Pinatakbo niya na mabilis iyon papuntang mansyon. Hindi na siya dadaan sa kwadra at nilalamig na rin talaga siya. Naguutos na lamang siya ng tauhan na ibalik si Train doon pagkarating niya sa mansyon. Nagpatuloy sa pagpapatakbo si Nathan at nang papalapit na nga siya ng papalapit sa mansyon ay unti-unti ring bumabagal ang takbo noon. Hanggang sa inihinto niya iyon at takmang bababa na sana si Nathan sa puting kabayo nang makarinig naman siya ng pagsigaw ng isang bata. "A horse! A horse! There's a white horse!" Dinig niyang sambit nito. May pananabik pa sa boses sa sambit ng batang lalaki. Agad na nagsalubong ang magkabilang kilay ni Nathan dahil sa pagtataka. Hinanap niya kung saan nagbumula ang boses na iyon, lalo na at wala namang bata sa hasyenda. At nang mapalingon siya sa bungad ng mansyon ay gano'n na lamang ang gulat niya nang makitang tumatakbo papalapit sa kanya ang batang nakita niya nung nakaraan na kasama ni Isabela sa plaza ng downtown. Natigilan din siya, lalo na nang mapansing mukha lamang siyang nananalamin habang tinititigan niya ang papalapit na bata. Mabilis na kumalabog ang dibdib ni Nathan. They really look alike at siguradong sigurado siya na anak niya talaga ang batang tumatakbo papalapit sa kanya at hinintay niya itong makalapit sa kanya. Inis kong pinunasan ang ulo ko matapos ko mag-walk out sa harapan ni Nathan. Ang kapalang na mukha para sabihin itong gusto niyang punasan ng mga luha ko. At bakit naman niya gagawin iyon? Ano naman ba ang pakulo ni Nathan sa buhay nito at nagbabait-baitan lang ito sa kanya? Masyadong mapagpanggap. Sa tingin ba niya ay mabibilog pa nito ang ulo niya? Mauuto pa siya nito? No, hindi siya ang Isabela noon. Hindi niya kailangang kumapit sa patalim. Hindi niya kailangang sumakripisyo para sa mga magulang niya. She has everything now. Of course, dahil maliban sa tulong sa kanya ni Daddy Alexander, nagsikap din siya sa buhay. Kaya sisiguraduhin niya na hindi magtatagumpay ang isang Nathan sa pinaplano nito. Matapos niyang makalayo dito ay kinuha niya ang kanyang cellphone sa bag at tinawagan si Fiero. Mabuti at ilang ring pa lamang ay sumagot na ito. "Pwede mo na ba akong sunduin?" Bungad na sambit niya dito matapos niyang sagutin ang kabilang linya. Napahilot pa siya ng kanyang sentido at bigla ay sumakit ang kanyang ulo. "Of course, Isabela. I'm on the way already. Just wait for a few minutes." Baritono naman tugon nito sa kanya. Tipid siyang napangiti.
Salamat, Piero. Sambit niya at saka binaba ang tawag. Gusto na niyang makauwi para makapagpahinga. Gusto niyang ilabas ang galit niya mula kay Nathan kanina. Dahil totoo ang sinasabi ng nanay niya. Masyado na siyang binubulag ng kanyang galit. Kada nakikita ko si Nathan ay ang pagkakamaling nagawa nito sa akin ang naaalala ko. That's why I wanted to breathe. Gusto kong makahinga muna at hindi ko rin gusto ang nararamdaman ko. Hindi ako sumasaya at bagkus, puro galit na lang ang nararamdaman ko. Matapos kong putulin ang tawag namin ni Fiero, ay bumalik ako sa loob ng mansyon para kausapin si Zane at magpapaalam na ako magpapahinga na muna. Pagkarating ko doon ay wala na ang team ni Zane sa hapag. Hinanap ko rin ito, ngunit ang sabi ng katulong na nakasalubong ko ay nagpapahinga na raw ito sa taas. Kaya naman ay napagdesisyonan kong wag na itong abalahin pa. Tatawagan ko na lamang ito mamaya. Iha, aalis ka na? Mula sa paglalakad ay napahinto ako nang marinig ko ang boses ng Doña Bella. Sa totoo lang, ay wala naman talaga akong planong magpaalam dito. Nagkataon lang na nakita ko nito. Tumikim ako bago lumapit paharap dito. Tumango ako. Mauna na po ako, Doña Bella. Tipid ang ngiting sambit ko. Pero hindi ka pa kumakain. Halika sa hapag at saluhan mo ako. Sambit naman niya sa akin at saka lumapit. Marahan ako nitong hinawakan sa braso ko at iginiya ako patungo sa hapag. Napailing ako. Pero nagmamadali po ako. Hindi mo man lang ba ako sasaluhan? Hinintay kita at sinabi mong may tatawagan ka lang. I haven't eaten yet, Iha. Malungkot na putol niya sa akin. Natigilan naman ako. Kapag kuwan ay napabuga ng hangin. Bakit ba ay pakiramdam ko, pinipilit ni Doña Bella ang sarili niya sa akin. Napabuntong hininga ako at muling nagpakawala ng tipid ng ngiti. Sige po, sambit ko at nagpadala ng paghila nito sa akin. At habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain, ay pilit gumagawa ng topic si Doña Bella. Makausap lamang ako. Ngunit tanging pagtango at iling lamang ang tugon ko. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng apo ko, Iha? Sambit nito maya-maya lang. Natigilan naman ako sa pagkain. Nagangat ako ng tingin kay Doña Bella. Napatikim ako at kapag kuwan ay napaiwas ng tingin. Napabuga ako ng hangin at pakiramdam ko ay pati pangalan ng anak ko ay gusto kong ipagdamot sa kanila. Pati iyon ay ayaw kong malaman nila. At wala akong pakialam kung iisipin man nilang napakaramot at makasarili ko. Namayani ang katahimikan sa pagitan namin ni Doña Bella hanggang sa isang katulong ang lumapit dito at nagsalita. Madam, may bisita po tayo sa receiving area. Piero ho ang pangalan. Kilala raw po si Senyorita Isabela. Bagaman inagtaka ko sa naging tawag sa akin ng katulong, ay hindi ko na iyon pinagtuunan ng pansin at agad ako napatayo dahil doon. Nag-angat naman ang tingin sa akin si Doña Bella. You know the visitor, Iha? Is that the guy yesterday? Tumango naman ako at sinabing oo. Mauna na po ako, Doña Bella. Napailing-iling ito at saka ako pinutol. Oh, no. Just stay here, Isabela. Ipapatawag ko ang kaibigan mo para saluhan tayo rito. Sambit nito. At bago pa man ako makaalma, ay bumaling na ito sa katulong sa gilid niya. Papuntahin mo rito ang bisita. Agad naman tumalima ang katulong. Masusunod po, Doña Bella. Sambit nito at saka umalis sa hapag. Nalaglag naman ang magkabilang balikat ko dahil doon. Napatungo ako at hindi na nagsalita kahit sa totoo lang ay naiinis na ako. Bumalik ako sa pagkain. Hindi ko inintindi ang pagtitig sa akin ni Doña Bella. Mami! Mami! Bigla ay napaangat ako ng tingin nang marinig ko ang pamilyar na boses ng anak kong si Ethan. Akala ko nga ay imahinasyon ko lamang iyon. Ngunit na mag-angat ako ng tingin ay naabutan kong karga-karga ito ni Fiero. Nagsalubong ang magkabila kong kilay. Agad akong napatayo at lumapit dito. Anong ginagawa ni Ethan dito, Fiero? Pabulong na sambit ko dito. Agad ko rin kinuha si Ethan at niyakap ito ng mahigpit. Sumama siya sa akin. Nag-iiyak nang sinabi ko may pupuntahan ako. Gusto niyang sumama. Mahina namang tugon niya sa akin.
Tiningnan ko naman ang anak ko at totoo nga ang sinasabi ni Fiero. Mukto na ang mga mata nito. Hinaplos ko ang buhok nito at binaon ang mukha ni Ethan sa pagitan ng balikat at leeg ko. Kailangan na naming umalis. Isa sa mga pinakaayaw ko mangyari ay ang tumuntong sa Hacienda Montemayor ang anak kong si Ethan. Let's go, Fiero. Pabulong pa rin na sambit ko. Akman lalagpasan ko na sana ito nang marinig ko naman ang boses ni Doña Bella sa likod ko. Is that my grandchild, Iha? May pananabik pa sa boses na anito. Napapikit ako sa inis. Napabuga ako ng hangin. Aalis na po kami, Doña Bella. Imbes isaad ko, ni lingunin si Doña Bella ay hindi ko na ginawa. Inihakbang ko ang mga paa ko, ngunit hindi pa man kami nakakalayo ay naramdaman ko naman ang pag-iling ng anak ko. Mommy, it's raining outside. I'm scared of the thunder. Please. May pagmamakaawa na tono ng boses nito. Nilingon ko naman si Fiero at napatango ito. Iha, dito na muna kayo. Kawawa ang bata kapag umalis kayo malakas ang ulan. It might cause him trauma. Sambit naman ni Doña Bella. Mabuti pa, magpahinga na muna kayo sa itaas. Hintayin niyo na munang tumila ang ulan. Dagdag na anito pa. Napakuyom ako ng kamao. Kung hindi lamang ako nag-aalala sa anak ko, ay baka kahit may bagyo, sinuong ko na ang malakas na ulan na iyan. Hindi pwedeng manatili dito si Ethan ng matagal. Nandirito din si Nathan. Ayoko malapitan niya ang anak ko. We will talk later, Fiero. Pabulong ngunit may diin na sambit ko dito at saka ako bumaling kay Doña Bella. Hindi ko nahintay ang magiging tugon nito. Sige ho, Doña Bella. Ani ko naman dito. Ngumiti pa ako ng pilit dito. Ngumiti rin naman ito bago bumaling sa katulong. Samahan mo sila sa itaas sa bakanting kwarto. Anito pa. Tumango naman ang katulong. Masusunod po, Doña Bella. Anito pa bago bumaling sa amin. Tara na po, senyorita. Nakatungo pang dagdag nito. Agad din naman akong tumalima. Niyakap ko na mahigpit ang anak ko bago ako bumaling kay Fiero. Let's go, sambit ko. Tumango naman ito at akmang susunod na sa amin nang marinig ko naman ang pagtikim ni Doña Bella dahilan upang muli kaming mapalingon dito. Yes, Doña Bella. Ngumiti ito ng tipid sa akin bago siya bumaling kay Fiero. Nagsalubong ang magkabilang kilay ko dahil doon. Pwede ba tayo mag-usap, iho? Malumanay ang tono ng boses ni Doña Bella. Inabot pa nito ang kamay ni Fiero at pinisil iyon dahilan upang mas lalo ako magtaka. Napatikim naman si Fiero. Napalingon pa ito sa akin. Nagkibit balikat ako. Muli itong bumaling kay Doña Bella. Sure, tugon nito, bagaman ay may pagtataka sa boses, pumayag pa rin ito. Mas lumawak ang ngiti ni Doña Bella at iginiya si Fiero sa hapag. Saluhan mo muna ako sa pagkain, iho. Pwede ba? At muli napatango si Fiero dito. Sige po, Doña. Mahina naman ang baritonong boses sa tugon nito. Senyorita, tayo na po. Napalingon ako sa katulong nang tumikim ito. Napakurap-kurap ako bago ako tumango at saka umalis sa hapag. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan nila ni Doña Bella at Fiero at para saan iyon. Hindi kaya ay may gustong malaman si Doña Bella tungkol kay Ethan at kay Fiero niya tatanungin? Pero imposible naman kapag may kailangan ng Doña ay sa akin ito na-contact. Napailing ako at pilit iyong binaliwala. Sumunod ako sa katulong sa itaas. Dito po, senyorita. Anito at pinagbuksan kami ng pintuan ni Ethan. Maraming salamat. Ani ko naman. Agad kong nilak ang pintuan pagkapasok ko sa loob. Akmang ibababa ko si Ethan sa kama, ngunit mas sumipit lang ang pagkayakap nito sa akin. Mommy, no, I'm scared. Dinig ko pang sambit nito sa akin. I'm so sorry, big boy. Mommy's here, okay? Don't be scared. Hinaplos-haplos ko pa ang likod ng anak ko at saka kami nagtungo sa kama. Inabot ko ang comforter at binalit iyon sa katawan naming dalawa. Kumanta ako para kahit papaano ay kumalma siya, lalo na at narinig ko ang pagkulog ng langit. At makalipas nga ng ilang minuto ay ramdam ko rin ang pagluwag ng pagkapit sa akin ni Ethan. At nang tingnan ko,
nakita kong nakatulog na ito. Dahan-dahan ko itong binaba sa kama at inayos ko ang pagkakahiga nito. Marahan ko pang tinapik-tapik ang hita nito habang patuloy pa rin kumakanta. Nahiga ako sa tabi ni Ethan at ilang saglit pa ay malalim na ang paghinga ni Ethan. Dahan-dahan naman akong bumangon sa kama at nagtungo sa glass window. Inayos ko ang pagkakasara ng kurtina. Mami, napalingon ako sa anak ko at nilapitan ko ito nang marinig ko ang pagtawag niya. Akala ko ay gising na ito, ngunit nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Tinabihan ko ito. Sleep now, big boy. Mommy will not leave you. Bulong ko pa at hinalikan ko ito sa kanyang noo. Plano ko sanang puntahan si Doña Bella at Fiero, ngunit mas kinakailangan ako ng anak ko. Imbes na iwan ko muna ito, ay mas pinili ko na lamang na pagmasdan ito. Baka ay bigla na lamang itong magising at mag-iiyak at wala ako sa kanyang tabi. At habang pinagmamasdan ko si Ethan, ay hindi maiwasang matunaw ang puso ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na dumating siya sa buhay ko. Ethan is my everything at siya ang pinaka-importante sa akin sa lahat. I love you, baby boy. Bulong ko at saka ko ito hinalikan sa kanyang noo. Niyakap ko rin si Ethan nang unti-unti ay dalawin ako ng antok. Nagising na lamang ako nang pakiramdam ko ay may kulang sa tabi ko at agad ako napabangon nang makita kong wala na si Ethan sa tabi ko. Ethan? Baby boy? Nagtungo ako sa banyo at chinek doon, ngunit wala si Ethan doon. I went straight to the door. Binuksan ko iyon at saktong pagbukas ko ay bumungad naman sa akin si Fiero. Nasaan si Ethan? Bungad na sambit ko sa kanya. Agad namang nagsalubong ang magkabilang kilay ni Fiero. What? Hindi ba't kasama mo dito sa kwarto? Fiero, Ethan is not here. Natatarantang putol ko dito at nilagpasan ko ito. Lumabas ako ng guest room at agad na bumaba sa hagdan para hanapin ang anak ko.